Ako di si Prince Haris Blanesio Claret, 17 years old. Tapos nagapuyo ko sa Purokuan, Sugod, Bugontaas, Valencia City, Bukidnon. So throughout sa akong kaning school journey kay nag-start ko eskwela as a kaning preschool sa Batangan Integrated School. Mga gikan ko to mga grade preschool to grade 2. Tapos pag grade 2 na ako kay murag dito nag-start ang conflict sa akong parents. Then nagbalin ko dito sa Banlag, Bukidnon, sa Bukid kay dito ko sa akong lola nga side. Tugo dito ko nag-eskwela for over murag half years siguro sa akong grade 2. Tapos pagkaman sa grade 2 nga half years na ako murag okay na gamay mo nang nabalin din ko sa balik sa Batangan. Tapos throughout ito murag dito na rin ko naggikan sa grade 3 to grade 6 ato sa nag-graduate ko sa akong elementary days. So after sa akong elementary days so high school na. Then pag grade 7 and 8 kay murag diyan time man ay COVID so ang school kung gina mo kay modular. So pag grade 7 ako gikan nag-modular ko sa National High School diyan sa Valencia City. Pagkatapos sa grade 7, pag grade 8 na ako, di bali na po kong school dito ko sa eskwelahan sa kong mama sa Sinoda. Padulong ka sa Davao region mo pa dito. So dito ko nag-module sa grade 8. Tapos pag grade 9, bali na po dahil kong school. So kanang school is School of the Morning Star SMS diya sa tapat sa City Hardware. Tapos pag grade 9 o grade 10, dito ko siya. Kung man ako graduate, then I had ko nag-transfer dire sa SAMS as a grade 11 student. And until now, grade 12, I'm still got nga dire po ko na-eskwela sa SAMS. So after ato kay actually mga grade 9 man siguro nagsugod ang face-to-face na class. So at that time sa SMS ko. So kato nga time sa SMS ko kay usually bago pag yun nag-start ang class so ang mga social na to kay murag dili pa yun siya kaning tanang kagkaila ulawon pa kay kwato kaning murag sita ka nang kanang murag may isa-isahon ko ba gusto ra ko ako ra isa mag-study mag-snack kana kay maulaw palagi sa mga bago nga classmate. Pero after some time develop na po na ako confidence na kaning mga friends. Tapos sa SMS dito ko nag-start sa sports na ako nga basketball. So gikan ko dito grade 9 to grade 10 basketball ko school sa Masagura. Tapos at that time kay murag ang diaga pon siya murag gapakuan ang conflict sa akong mga parents bitaw. So libo kay ko diha kung ako magkuan mo undang na mong eskwela pa ba ko. Pero akong ibutang sa mindset kay gusto ko mag-eskwela. Then pag-graduate na ako sa grade 10, happy na kay ko na kay nag-graduate ko nakaya na ko. Pag-abot to grade 11, ahad din ko na transfer diri sa SAMS kay nadunggan akong anay STEM diri nga strand. Then napod ang coach diri nga si Coach Ronald sa basketball. So as a student athlete, good choice yun sa kuha nga magbalin diri sa SAMS. Dili lang as a student but also representing SAMS as one of the athletes. So antod karon athlete gyapon ko diri and hopefully padayon gyapon ako na sa mag-college. Have you found any communities or groups where you feel like you belong? Baka na ang question kay di po ko makaingon nga I found na gyud o di po ko makaingon nga wala ko ka-found pero murag trying to find pa ba. So pasabot ang murag dili pa kaning sure gyud kung na-found na ba na ako na kanang community nga where I fully belong. But in case ako diri sa SAMS, namo ko yung mga friends, basta na mga teammates ako sa basketball. Ma-feel ako maguban may ma-feel ako nga murag kaning di ako na belong pero not fully good siya. So mo na siya. Can you share a moment where you felt accepted or understood despite being an outcast? Para sa akong case kay sa akong case isa ra gyud ang ma-feel nako ka community nga feel accepted ko, that is kaning elevate. So unsa ba ang elevate? So ang elevate kay murag kaning story siya ginapa baila-ila si mga ug maayo kung usang
magtrabaho sa Ginoo, kung sayang purpose sa imong life. Nga, first time na ginakuha na sa una, pagkadog na ko, dili ko kaning interested kay dili ko actually close yun sa kanang mga God stories kana. But once I tried it, murag grade 11 ko there sa Psalms, tried na ko siya first, dili na ko ma-explain ang feeling nga murag bitaw kung ibutan na to sa water bottle kay kung kana bitaw murag mga hugaw, murag nanggawa siya hinay-hinay, murag na filter out ba sa akong kinabuhi. So dili na ko siya ma-explain og tarong, pero sa fact nga I feel like accepted ko as a lonely, dito na ko siya nakita pag-apil na ko sa Elevate, which is I learned kung sa gyud ka-powerful ang Ginoo sa iyang purpose sa tong life. So para sa kuha, guidance lang, bisa pag unsa imong usa ka lonely, unsa imong ginahimo dira kaning gusto ka kaning ikaw ra mag-isa-isahon ka, try gyud ninyo og approach ang si God. Promise, makapil yun mo o feel accepted mo sa inyong kinabuhi. How do you cope with feelings of loneliness or exclusion? Para sa kanang question kay, based ako as an only child, so kung i-compare na to sa uban, kung for example lakay brother or sister, di kung ma-feel kag lonely, murag kaning kadula, kaning ka istorya kay nakay mga mangod o mga brother and sister. But sa akong case as an only child, ginahimo ra na ako kay mag-drawing, kay also one of my talents kay mag-drawing. So kung ma-feel ko lonely, mag-drawing sa akong mga example, akong i-drawing kay mga nature, mga face. But when I'm lonely gyud, akong ginahimo gyud permente kung ma-feel ko lonely kay moadto gyud ko sa akong hobby gyud nga basketball. For example, okay ra sa kuha, balag ako lang isa mag-dribble, pero para sa kuha nako sa big stage kung makagunit kog bola tapos makashoot ko sa ring. Do you ever find any positive aspects of being an outcast? So para sa kuha, nagi positive kaning effects yun ang being an outcast. For example, para sa kuang case, kung i-compare na to ang isa ka student nga palibot yung mga friends nga, sabol na to ka ng friends kay mga bugoy, tapos i-compare mo na to siya sa student nga lonely. So kung anang lonely, butang na to ako na. Para sa kuha, positive effect ka na is kung lonely ka, walay disturbo, maka-focus yun ka sa imong study. Para sa kuha, kaya kung for example mag-study ko, dili ko gusto kaning saba, kaning dagag mga disturbance sa palibot, kay dali ra ko ma-distract. So kung mag-study ko, mas prefer na ko kung lonely ko kay para makalock in ko sa akong mga studies. Then dali ra po na ako ma-cope up ang mga lessons. How different does people treat you back in SMS compared in SAMS? Back nga sa SMS pa ko nag-eskwela kaya ang pag-treat nila sa kuha dito, for example sa akong circle of friends kay murag murag ilalang ka kaning use for their own need bitaw na murag gamiton ka sa kung isa lang gusto kana bitaw. For example, buta na to sa basketball player, sa mga basketball team. Di ba ginamalikan sa mga teenager, halos ka ron ang bullying, no? So, back when sa SMS ko ng eskwela is bullying, di gid po na ako na malikayan. Pero, as for my case, bully yapon ko say, pero I limit myself in case sa bullying ako sa mga students. Pero sila kay murag pagkuan nila sa ako, pag-treat kay murag dili bitaw sila ga think sa mga consequences kung makasakit na sila sa feelings sa pinasaway nila sa kuha. Pero I just tell myself, ginaingon na lang akong gulingon nga bata, mga teenager pa nga sila, wala pa sila kabalo sa ilang mga di pambuhat kung good ba or tama, dili pa sila mga kuhan sa mga consequence para sila kanang bullying kay murag
act na siya sa para magpalipay lang po sila mga friends. So ako lang siyang ibutan sa akong utok ha, imbis nga malagot ko kaning mag-store ko anger sa ang akong heart, ako na lang siyang ginasabayan na lang para kaning dili po na ma-store ang mga kasuko sa akong hulugan. Ako na lang silang ginasabayan para dili lang pod mo lala kung dili mabungkag among relationship. So kung dito ko I say nga murag ang patreat nila sa kuha dito kay maayo pero medyo dili maayo. Nara diya sa middle nila. So mo to. So diri na punta sa Sams ang pag-treat nila sa kuha kay para sa kuha mas lala gid siya no. Pero para sa akong yung ganyan nga dili lang ako ginatipok ang mga hatred sa akong heart, but ginasabayan ako sila, gina-enjoy para po kaning dili maguba ang mga among relationship sa usag-usa. So lisod kay no para sa atuwa nga kaning bisag nasakitan ka pero ginapalabas po nimo nga okay ra sa imo ha. So kabalo ko nga dagag uban niya pong nga estudyante nga anak na bulihon, ginasaway-saway, pero ginasabayan niya po nila. Kasabot ko ana nga feeling, especially good sa kanang ginabuli. Kay para sa mua, bisag sakit na kayo, kung amo po silang i-thrown out sa among life, kanang bitang murag dili na amiguhon, lain po kayo kay circle of friends man ako. So kung ako mulay ko sila, di man sila musunod sa kuha. Eh, part naman kuha na nga circle of friends. So kung mulayo ko sila, okay ra sila. Kaya nabamigyan mo sila friends. Pero sa kuha, pag mulayo ko sila, dili na ma-okay sa kuha kay ako na din isa. Diyan din mo gawas ang atong pagka-lonely. So para sa kuha, balag sakit kayo. Ako na lang pasagdan, tapos ibutan ako sa ngutok. Ha. Act as a joke na nila para lang malipay ang among mga friends. So, paalam sa mga reminders na sa mga bully dyan, sa mga bully diya sa isang alang eskwelahan dili lang sa Sams, o sa mga ginapambully sa Sams. Hopefully, ma-reduce na to na siya. Then, para sa ko, di mo yun na malikan ang bully. Pero minimize lang yun ang bully nga kanang dili na makasakit na yun sa feelings sa isa katao. Especially yun katong mga students na naay agi nga mga problema nga wala ta kabalo nga masakit lala giday kayo. Sumara to. What advice would you give to someone else who feels like a social outcast? Isa rin yun ako ma-advise sa inyo nga mga feel kaning total outcast or napalay sa mga friends. Try ninyo build up yung self-confidence nga magipag-gather sa mga tao nga bisag first time pa yung nakita kay dili niyo may balaan